Welcome to Deep Dive. In this episode, we talk about the sleeping prophet, Edgar Cayce. There's more to learn about him, but we have one source for this deep dive, the true tales from the Edgar Cayce archives. Lives touched and lessons learned from the sleeping prophet by Cayce, Edgar Kirkpatrick, and Nancy Kirkpatrick. Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid sa isang napakakaibang kwento natin ngayon? Oo naman. Si Edgar Cayce, di ba? Tatalakayin natin siya based dito sa mga material na pinag-usapan natin. Tama, si Edgar Cayce, yung tinatawag na sleeping prophet. Parang ordinaryong tao lang, fotograpo, pamilyado, nagsisimba, pero may kakaibang kakayahan pala pag natutulog o nasa trance. Oo nga eh. At yun ang titignan natin, yung mga kapansin-pansin at medyong mahiwagang parte ng buhay niya. Lalo na yung mga readings. Okay, simulan natin dun sa readings niya. Kasi nakaka-intriga to eh. Paano ba to gumagana? Based sa mga nabasa natin, ano ba talagang nangyayari pag nasa trance siya? Well, ang sabi, pag nasa state siya na yun, parang nakakapag-channel siya ng information. Napaka-detalyada pa nga daw. Detalye, like paano? Halimbawa sa health readings, hindi lang basta sakit ang sinasabi niya. Minsan buong treatment plan pa, kasama diet, gamot na halaman, minsan pati spiritual na payo. Mga bagay na parang advanced para sa panahon niya. Gets? So hindi lang hula, may sistema. Oo, parang ganon. Tapos pagising niya, ayun, wala siyang maalala ni Katiting. Ito, dito nagiging talagang wild eh. May mga kwento kasing parang ang hirap paniwalaan. Yung isa, yung sa anak niya, si Julian. Paano nga ba yun? Oo, grabe yun. Nagkaroon ng aksidente yung bata, di ba? Yung sa flash powder ng photography. Nasunog yung mata. Oo, tapos sabi nung doktor, parang wala na daw pag-asa, mabubulag na. Eksakto. Pero si Cayce, nag-reading siya. Tapos, may binigay siyang specific instructions. May gamot na may tannic acid. Tapos, dapat nasa madilim na kwarto lang yung bata. At gumana. Gumana nga. Nailigtas yung paningin ng anak niya. Imagine mo yon. Wow. Grabe. Hindi lang pala yun, di ba? Pati yung asawa niya, si Gertrude. May TB daw. Oo, tuberculosis. Malalayo noon. Parang death sentence na. Pero sa reading ulit ni Edgar, may kakaibang suggestion. Ano naman yun? Parang mas kakaiba pa. Medyo, paglanghap daw ng usok galing sa apple brandy na nasa loob ng parang sunog na oak na lalagyan. Charred oak keg, yon. Ha? Seryoso? Ginawa nila? Ginawa nila. At ang nakakamangha, gumaling si Gertrude. Yun din yung parang nagpatunay kay Gertrude na totoo yung kakayahan ng asawa niya. Teka, may nabasa rin ako na parang kahit gising siya, minsan lumalabas yung, ano nga tawag doon? Conscious clairvoyance? Oo. Meron niyang ganong kwento. Yung naaresto siya sa Detroit. Akala yung illegal na manguhula. Tapos, anong nangyari sa kulungan? Ayun, habang andun siya, parang nabasa niya yung mga kaso ng mga kasama niya doon. Yung totoong dahilan bakit sila nakakulong. At hindi siya nakatransma na, gising na gising daw. Okay, so bukod pala sa health stuff, may life readings din. Medyo lumalayo na tayo sa sakit eh. Ano to? Oo, ibang level naman to. Dito sa life readings, lumalabas yung mga kwento tungkol sa mga nakaraang buhay daw ng tao. Nakaraang buhay. Reincarnation, ganun? Parang ganon. Tapos, kasama pa yung impluensya daw ng mga bituin, astrology, at yung tinatawag niyang sojourns, parang paglalakbay ng kaluluwa sa ibang lugar. Ibang planeta pa nga daw, bago bumalik dito sa Earth. Wow, malalim to ah. Dito na rin mapumasok yung nabanggit mo dati na Atlantis. Medyo sci-fi na yung dating? Dito nga, sa ilang readings niya, lumabas yung mga detalye about Atlantis. Yung sivilisasyon daw nila, yung teknolohiya, may binanggit na Tuwawi crystal, parang energy source. Crystal na energy source? Parang pelikula. Medyo nga. Tapos may alitan pa daw doon, yung Law of One versus Sons of Belial. Yung isa daw,
spiritual. Yung isa, materialista at makasarili. Yung away daw nila at pag-abuso sa power, yung dahilan ng pagbagsak ng Atlantis. So, kung ganito ka-intense, yung mga lumalabas, tapos may mga skeptics pa at pag-uusig, ano kaya yung nag-uudyok sa kanya na ituloy to? Parang ang hirap. Mukhang yung pinakaugat talaga yung gusto niyang tumulong. Lalo na sa mga may sakit na wala ng ibang mapuntahan. Yun yung malinaw sa mga tala Kahit may financial problems pa sila minsan, di ba? At yung pagod siguro. Sobrang pagod. Kasi bawat reading daw parang may kapalit sa lakas niya. Dumaan din siya sa mga investigasyon like nung professor sa Harvard, si Münsterberg. Gusto siyang i-debunk pero napabilib din daw sa huli. Ang bigat nung regalo niya, no? May kapalit talaga. Oo, may time pa nga na nawalan siya ng boses na parang konektado rin daw sa kakayahan niya. Tapos yung patuloy na pagbibigay ng readings, lalo na nung huli, yun na yung nagpahina talaga sa kanya hanggang sa, ayun na nga. Ay. So, pag binalikan natin lahat, ano ang dating sa atin ni Edgar Cayce? Para siyang puzzle, di ba? Simpleng tao lang, pero may ganung kakayahan na ginamit para sa iba. Oo para sa'yo na nakikinig at interesado sa mga ganitong bagay, yung kwento niya parang nagbubukas ng pinto sa mga tanong tungkol sa kamalayan natin, sa healing, sa mga posibleng koneksyon natin sa mas malawak na universo. Nakakasipag. Nakakaisip nga. Kaya ito ang iiwan kong tanong para sa'yo. Kung may ganitong kakayahan si Casey, ano pa kaya ang mga nakatagong potensyal ng isip natin na hindi pa natin alam o marahil ay nakalimutan lang? Magandang tanong yan. Salamat sa pagsama mo sa ating paghimay ngayon. Hanggang sa susunod na pagtatalakay.